So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat talo po ang Pinoy na si Jobert Buat sa kakatapos lang ng laban niya sa Australia. Kalaban ng Australian fighter na si Vegas Larfield. Tinalo po ang ating kababayan via unanimous decision. Pumabor po ang tatlong mga hurado sa kalaban. Maganda naman po sana ang pinakita ng Pinoy. Sa katunayan, nasaktan po niya yung kalaban sa round 3. Muntik-muntikan na bumagsak itong kalaban. Pero pagdating ng round 5, bumawi itong Australiano. Pinoy naman po ang nasaktan sa mga suntok niya. Napaatras po dyan ang Pinoy mga tol. Sa final round, mukhang ibinigay na ng mga hurado ang score dito sa Australian. Kaya panalo sa puntusan itong si Vegas. Pero para sa mga Pinoy fans mga tol, marami ang nagsasabi na luto yung laban. Lamang daw sa patama ang ating kababayan. So dahil po sa talo ni Jobert Buhat, nakalasap na po siya ng unang talo sa kanyang professional boxing career. Bumagsak na po ang record niya sa 9 wins and 1 loss, habang umabante naman po ang record ng kalaban sa 16 wins and 1 loss. Sa kabilang banda naman mga tol, kwento po ni Manny Pacquiao ang kanyang nakaraan kung paano na ikasa ang laban niya kay Oscar De La Hoya. Noong panahon umano na yan, sa 135 pounds daw siya lumalaban. Tinawagan daw siya ni Bob Arum at tinanong kung willing daw ba siyang labanan si Oscar De La Hoya. Nagulat nga daw dyan si Pacquiao mga tol at napasabi kay Bob Arum, natural 147 pounds daw itong si De La Hoya, habang siya 135 pounds lang. Sinabi sa kanya ni Bob Arum kung gusto lang naman daw niya lumaban dito kay De La Hoya. Kaya sagot ni Manny Pacquiao, bigyan daw siya ng ilang days para pag-isipan kung tatanggapin yung laban. Pagkababa daw ng telepono, napaisip daw si Manny Pacquiao. Pinanood daw niya yung mga laban ni De La Hoya. Iba't ibang laban at iba't ibang estilo. Kaliwat kanan daw yung pinapanood ni Manny Pacquiao. Ang binabantayan daw dyan ni Manny Pacquiao, yung mga habit na suntok ni De La Hoya na kahit hindi daw nito pinaplanong isuntok, isusuntok niya. Kaya napaisip daw si Manny Pacquiao mga tol na kaya niya itong si De La Hoya. Kaya noong mag-usap daw ulit sila ni Bob Arum, tinanggap na niya ang laban. Pagkatapos daw magkapirmahan ng kontrata, napaisip na naman daw si Manny Pacquiao kasi ang laki daw ni De La Hoya, 147 pounds, tapos 5'11 pa yung taas. Siya daw 135 pounds lang, tapos 5'7 lang ang height. So dyan na nga daw inaral ni Manny Pacquiao mga tol ang estilo ni De La Hoya at kung ano daw ang gagamitin niyang footwork at estilo para kay De La Hoya. Alam din daw kasi ni Manny Pacquiao na pag-aaralan daw siya ni De La Hoya, kaya iniba daw ni Manny Pacquiao yung estilo niya dyan. Pati yung head movement niya, iniba rin daw niya. Siya pa nga daw yung nagre-request sa trainer niya kung ano yung dapat na gawin nila. Hindi daw siya pwedeng mag-stay sa loob ni De La Hoya dahil matatamaan daw siya. Kaya distansya yung ginamit ni Manny Pacquiao. Kapag aatake, aatras daw siya agad. Sabay side movement, minastering nga daw yan ni Manny Pacquiao hanggang 3 months. At kumpiyansa daw siyang kayang-kaya niya talunin si De La Hoya. Kaya pagdating sa laban mga tol, nagulat daw si De La Hoya. Hindi alam kung ano yung gagawin. Pero muntik na daw ipatigil yung laban niya ng mga congressman sa Pilipinas. Nagfile daw kasi ito ng resolution para ihinto yung laban dahil mismatch daw yung laban niya kay De La Hoya. Pero ang nangyari, binugbog lang ni Manny Pacquiao si De La Hoya at pinasuko sa round 8. At hindi lang yan, pinagretiro pa ni Manny Pacquiao si De La Hoya. Pag-aralan ninyo yung style ko. Pag-aralan ninyo yung style ko eh. So I'm sure, pag-aralan niyo yung yung backing ng hit ko. So I changed that totally. Ayan. Di ba, tingnan mo yung fight. Parang nagmukha siyang... Ay! Parang siya nagmukha siyang... Kung napasukan mo na siya, sunod-sunod na.